kapatid, mayroon din pasasalamat o patutuo sa ating mga Panginoon. Taas lang po yung mga kamay mga kapatid. Huwag kang mahiya mga kapatid. Yes, ikaw. Umaga po sa inyo lahat. Salamat tayo sa Panginoon. Pagamat uulan-ulan na naman ay antitiga natin lahat sa pumuligid sa Panginoon. Alam natin na mahal natin ang Panginoon. Na yun lang ang kaya natin gawin. Pasalamatan. Maraming salamat sa Kanya. Hindi kayang tumbasa ng Kanyang pag-ibig. Kahit anong isip mo, magbalo ka lang. Ang nagpapasalamat ko po ay yung balakang ko, yung hita ko. Hindi napapansin, hindi ako nagbabaston. Pero, pag tumatayo ako, matagal ako nasa kama. Sabi ng ate ko, bedridden na daw ako. Kasi nandiyan naman siya, malakas naman ang katawan niya, ba't ako kilos? Di pag wala na siya, di ako naman lahat. Kaya sabi ko, sige. Sabi ko, oo na, bedridden na. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lahat ng biyaya ay binigay niya, lahat ng pangangailangan ko, mula sa pera, mula sa pagkain, mula sa lahat. Nangayayat lang ako pero ganun yata yung up and down ng kalusugan. Pero yung balakang ko ayos na. Salamat sa Panginoon kasi kaya ko nang silent lang ako. Sige, yun na po. Salamat po sa nakasarang binte, paa, at saka hita. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Tunay nga mga kapatid na yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon ay minsan parang hindi lang natin napansin. Pero kung matuunan lang natin ito mga kapatid sa ating pag-iisip, talagang napakabuti ng Diyos mga kapatid. Dahil doon lang sa pagkarinig natin ng mensahe na ito mga kapatid, talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa milyon-milyon na tao dito sa Pilipinas ay tayo ay napagbigyan ng pagkakataon ng biyaya ng ating mahal na Panginoon dahil tunay na itong mensahe ito mga kapatid. Kung ito ay naunawaan na talaga natin ito, talagang araw-araw mga kapatid, pupurihin natin ang ating mahal na Panginoon, pasalamatan natin siya dahil ito yung buhay ng ilang hanggan mga kapatid. Yaong matanggap natin siya, ang ating mahal na Panginoon si Kristo. Mahirap ito, hindi ito basta makita at binagkalooban ng Panginoon na makita natin ito. Kaya purihin natin siya at pasalamatan sa lahat ng aspito ng ating buhay mga kapatid. Mayroon pa po mga kapatid, kung wala naman na ating binabalik ang pagkataon, ang pagtito sa ating mahal nating pastor, Pastor John Hart. Amen. Unang-una po salamat sa Panginoon sa biyaya niya. At malapit na po yung nakapag-season. Mamaya po pupunta tayo doon. Maglilinis tayo. Balakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Tapos mamaya din po ay Lord willing, kung dumating po yung ating kinausap na karaan ay matatapos yung tagasinta. Tagasinta ng
Ayun, salamat sa Panginoon at gusto ko lang po i-relay sa inyo, mga kapatid. I-restart ko muna habang so, kung matatapos po yung ating septic tank, ay lahat po nung hindi ko alam kung may natitira pang pera po doon. Pero kung meron mo, ay konti na lang, no? So, next week po ay ang ating offering po ay nasa 600 plus, ano? 600 plus. So, yun na lang ang natitira nating offering. So, next week po ay baka mahinto muna yung katrabaho kasi wala na rin tayong kapasahod po sa mga kapatid. Ayoko naman po na patrabaho lang ng patrabaho tapos hindi sa ulan, no? So, kung ano man yung ano ng church natin ay pagtiisan natin, no? Kasi di po ako naniniwala na maglo-loan yung isang tao, praise God, at pagkatapos gagamitin si church. Di ako naniniwala ng ganun, mga kapatid, dahil church ng Diyos yan, obligado siyang i-provide yan, no? Praise God. Kaya ngayon mga utang natin, hindi natin pinapatotoo dito, di ba? Kasi pag patotoo, hindi mo pwedeng patotoo yung utang, di ba? Praise God. Kaya pag patotoo, laging positive yan, no? Praise God. Kung pwede mo siguro ipatotoo na gano'n, no, na nagkautang ka at pagkatapos natuwa sa yung tao na nagtangan mo, hindi ka na pinabayad, no, naging pagpapala sa'yo. So, pwede siguro yung positive yun. No? Pero yung mga gano'n ay naniniwala ako, praise God. Kung umulan man, wala tayong magagawa, diba? Praise God. Kung pwede na tayong lumipat sana doon, ang problema naman natin ay yung CR. Minsan may matagal pa tayo sa gawain, hindi rin naman pwede yung pigilin, diba? Praise God, no? Kaya pagtiisa natin mga kapatid at Lord willing, mamaya po ay magano tayo doon, maglinis tayo. Praise God, at para po maayos natin yung 16% lang, maayos natin yung bahay dalangin natin at Lord willing, natuloy mamaya yung so, kung pinausap natin sa septic tank, no? So, yun po yung ilang update, no? Hindi pa namin na ni Brad Ryan yung expenses ulit. Nagbili pa lang naman, mga nylon pa lang naman natin sa Kalagari, di ba? At saka yung buhangin. Yung cement at bakal, di muna kami bumili kasi maulan nga at sabi ko kay Brad, magbili na lang pagka nandiyan na yung tao. Kasi baka mamaya hindi makapunta, tumigas yung semento natin sa hintayin lang natin. So yun po yung ilang mga update natin. At bigla na siguro daliri ko. Tayo po tayo mga kapatid. Babasa lang tayo ng talata. Okay, nasundan niyo po yung ating tinatalakay. Dito na tayo sa God's chosen place of worship. Dito sa Deuteronomy chapter 16 verse 1. 1, 2, 3. Sabi niya dyan, magdiwang ka sa buwan ng Abib
at ipangilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa buwan ng Abib, inilabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Ehipto sa gabi. Verse 2, at iyong ihahain ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos at sa kawan at sa bakahan sa dakong pipiliin ng Panginoon na pagtatahanan sa kanyang pangalan. Sa 3, huwag kang kakain sa Pasko ng tinapay na may lebadura. Itong araw na kakanin mo sa Pasko ang tinapay na walang lebadura, ang tinapay ng pagkapigati, sapagkat umalis kang magdalian sa lupain ng Ehipto, upang iyong maalala ang araw na inalis mo sa lupain ng Ehipto sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kabagan niyo po kami, Panginoon, at dalangin namin ay patuloy pagpalain ng mga salita, Panginoon, pagpalain ng pagbabasa ng salita. Ito yung maging mainam na pagkain ng aming kaluluwa, Panginoon, ngayong ayaga, Panginoon. Kaya kapag kimilos na bawat isa, Panginoon, the name of Jesus Christ we pray. Amen. Okay, so makapo na tayo, mga kapatid. Sis, pasuloy itong sister. Pasarado na lang itong pinto. Sarado na lang natin yung pinto. Yes, God. Yung ating title ay God's Chosen Place of Worship. Praise God. So, tandaan natin mga kapatid, sa bansang Israel, ang Diyos po ay may piniling lugar para sa pagsamba sa Kanya. Hindi po tayo pwedeng sumamba kahit saan. Hindi tayo pwedeng sumamba sa kung saan natin gusto. At tandaan natin, sa bansang Israel, ang place of worship, yan po yung templo, yan yung tent, praise God, na ginawa ng Diyos. Yung una, praise God, siya ay nakikipagtagpo sa mga tao, sa mga lingkod niya, sa pamagitan ng kalikasan. Pero dumating ang panahon, merong specific na lugar kung saan nandun yung presensya niya. Yung Shekinah glory. Diba? Nandun sa templo ng Diyos. At yung templo ng Diyos, mga kapatid, sa bansang Israel, napakahalaga ito. Hindi natin pwede itong itrato ng kahit ano sa gusto natin. Hindi po pwede po, mga kapatid, na yung ginagawa ng Israel sa bahay nila ay ginagawa nila sa loob ng templo ng Diyos. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Kaya pagdating dito sa atin, meron tayong church order. Praise God, no? At Lord willing, pagka pinag-pray natin yung church, Lord willing, ay ayusin natin, hindi tayo nga, sabi ko nga mga kapatid, pagpupunta ka sa opisina, sa mga government offices, pagpupunta ka doon, hindi ka pwedeng na hindi nakaayos. Hindi ka pwedeng naka-short ka, praise God, o nakapambahay ka pupunta doon, hindi po pwede. Kasi yun ay, at bilang mga manggagawa din sa gobyerno, hindi dapat ang isang manggagawa sa gobyerno ay nagsusuot ng ganun sa mga offices. Kasi may ethical standard yan. No? Praise God. Kaya ganun din sa atin, no? Pagka tayo po sasamba sa ating Panginoon, hindi po pwedeng magsuot tayo ng kahit anong gusto natin. Magsuot tayo ng maayos, diba? Pagka maliban na lang, pagka may mga inimbitahan tayo na biglaan, diba? Nadaanan mo sa kalsada, nakagano ng suot at gusto mo matin, siguro po pwede pa natin makonsider yun. Diba? Praise God. Pero sabi ko nga, kung ikaw nag-imbita, dapat obligasyon mo na bigyan ng kasuotan na maayos. Praise God. Dahil kahit ganito yung church, kahit na yan ay kubo-kubo, kahit ano pa man, mga kapatid, hindi po pwede na, diba, kahit ano yung suot mo, nandun ka sa church, magsasamba ka. Praise God, no? So, hindi tayo pumapayag ng ganun, no? Lalo na pagka na-dedicate na natin yung church natin doon sa kabila. No, kahit na kubo-kubo yun at Lord willing, pagka may blessing, sabi ko nga ay mainam na pagawa natin ng maliit na kwarto si Sister Rose doon sa lupa para siyang mag-figure doon, magbabantay. No, praise God, no? Pero pansamantala ay dahil sa ating sitwasyon, mga kapatid, minsan dito tayo kumakain sa church, diba? Minsan dito tayo nagkukwentuhan, pero pag binasa natin yung church order, hindi dapat ganun. Praise God, no? Kaya pag tayo din, pagpapasok tayo sa bahay dalanginan, natin tayo ng gawain, Wednesday man yan, or Sunday man yan, sana po ay nakaayos tayo ng panunuot. Praise God, kasi Diyos yung ilimit natin, Praise God, dapat, at least siguro,
Sabi ko nga mga kapatid, pagka may blessing kayo, bili lang kayo ng isang set ng damit na maayos. Sabi nga sa akin, linggo-linggo na lang yung suot ko. Okay lang na nag-isip na maayos ang suot mo, diba? Tuwing linggo yun ang suot mo. Wala namang problema doon eh. Diba? Praise God. Sasabihin ng tao daw, walang ibang damit. Kung wala talaga, yun naman talaga ito. Walang ibang damit na maayos. Diba? Kung tanda natin sa bansang Israel, mga kapatid, mahalagang-mahalaga yung place of worship. At kung nasaan man sila, sabi nga ng kay Jonah, nung si Jonah po, mga kapatid, ay kahinan ng isda, mga kapatid, siya ay dumalangin sa Diyos at humarap sa silanganan. Dahil yun ang instruction sa kanila. Ngayon dito sa binasa natin sa basahin ko sa English, sabi nga chapter 16 ng Deuteronomy. Ang Deuteronomy po ay ang ibig sabihin ng Deuteronomy ay tulos. Dalawang batas. Batas ng buhay at batas ng kamatayan. Praise God. Pag sumunod ka sa Diyos, yun ang batas ng buhay. Pagka hindi ka sumunod sa Diyos, yun naman yung batas ng kamatayan. Mamaya makita natin. Sabi niya, observe the month of Abib and keep the Passover unto the Lord thy God. For in the month of Abib, the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Sa 2, thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock, the hope, in the place which the Lord shall choose to place His name for thee. Sa verse po mga kapatid, sabi nga po sa verse 2, thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and the herd in the place which the Lord shall choose to place His name there. Kung saan pinili ng Diyos mga kapatid, yung lugar, doon ka lang pasamba sa Kanya, doon ka lang mag-aalay. At ang pagsamba ng bansang Israel, lagi may kasamang pag-aalayan. Hallelujah. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos nang wala kang offering. Diba? Praise God. Kaya makita natin, meron lagi silang pagsasamba sila sa Diyos, meron laging offering na lamb. Praise God. Kaya yung dapat siguraduhin natin. Okay, makita natin, sabi ng Diyos sa kanila, na sila ay mag-aalay at ng mga alay nila doon sa lugar na pipiliin ng Diyos. Pipiliin ng Diyos to place His name there. Praise. No, kung saan pinili ng Diyos, doon lang mag-aalay. Hindi ka pwede mag-aalay kahit saan. Hindi ka pwedeng sumamba kahit saan. Praise God. At sabi niya pa, thou shalt eat no leavened bread with it. 7 days thou shalt eat unleavened bread therewith, even the bread of the affliction. For thou camest out of the land of Egypt in the haste, that thou mayest remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt all the days of thy life. At dahil sa inilabas sila ng Diyos sa Egypt, mga kapatid, sabi niya nga, alalahanin nila ito tuwing buwan ng Abib, sila ay magse-celebrate ng Passover. Praise God. O tingnan pa natin. No, kaya nung lumabas yung bansang Israel sa Exodus ba? Sa Exodus, nung lumabas ang bansang Israel, di ba? Nagpadala ang Diyos ng 10 salot. Praise God. Pagdating ng pang-apat, mga kapatid, nakalimutan ko yung verse. Sabi nga ng Parao, sige, papayagan ko kayong mag-alay sa inyong Diyos, pero wag na kayong lumabas dito sa Egypt. Diba? Nasa Egypt lang sila, pero pwede silang sumamba sa Diyos.
Anong sabi ng bansang Israel? Hindi po pwede. Hindi namin pwedeng gawin yon. Kaya pagkatapos, sabi niya pa, o sige, papayagan namin kayong sumamba doon sa ilang, pero huwag kayong masyadong lalayo. Kaya makita natin mga kapatid, hindi po pwedeng sumamba tayo sa ating Diyos nang hindi tayo nakakalabas sa pamantayan ng tao. Praise God. Kaya nga, hindi tayo po pwedeng sumamba sa Diyos na tayo nasa loob ng Egypt. Diba? Kasi minsan ganun gusto nating sumamba sa Diyos pero hindi tayo lalabas sa Egypt. Ang Egypt ay tipot larawan, mga kapatid, ng mundo. Diba? Gusto nating sumamba sa Diyos. Lahat ng tao gustong maligtas. Pero pag pinangalan mo ang purong salita ng Diyos, ayaw nila pakialaman sila ng salita ng Diyos. Pag sinabi mong hindi dapat, sabihin nila, sino ka para pakialaman kami? Diba? Praise God. Kaya makita natin, pagdating naman dito sa John 4:20, namit ng ating Panginoong Hesus, yung babaeng Samaritana, nag-iigib. Ba? Praise God. Ang sabi niya dito, ang pinag-uusapan nila ay pagsamba. Sa John 4:20, nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo, nasa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsamba ng mga tao. Kasi dumating ang panahon, mga kapatid, ang sentro ng pagsamba nila ay nasa Jerusalem. Praise God. Pero sabi nga ng babae, kami sumasamba yung mga magulang namin dito sa bundok na ito. Pero sinasabi nyo ng mga Hudyo, kasi ang palagay niya kay Kristo, siya ay Hudyo. Di ba? Pero si Kristo hindi Hudyo. Praise God. Kaya makita natin, hindi tayo tinubos ng dugo ng Hudyo. Yun ay created blood of God. Praise God. Pagsamba ng mga tao, sabi niya sa 21, sa kanya ay sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Dumadating ang panahon, mga kapatid, hindi na basihan yung lugar ng pagsamba mo. Literal na lugar. Kahit sa bundok ka pa, kahit sa Jerusalem ka pa, ay sabi niya, ay hindi ninyo sasambahin ng Ama, ang Diyos. Sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Kasi sila yung mga Samaritana. Ngunit sabi niya, sinasamba namin ang naalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Kaya nga originally ang kaligtasan ay sa Hudyo. Praise God. Kaya makita natin, sabi niya pa sa 23, tatapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba. So meron palang mga tunay na mananamba. Hindi lahat ay mananamba. Hindi lahat ay tunay na mananamba. Pero lahat ay sumasamba. Pero sabi nga ng talata, tatapat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Darating ang panahon, sasamba yung mga tunay na mananamba sa ating Panginoon, sabi niya, at ngayon nga ito, sabi niya, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya sasamba ka na sa Diyos sa pamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya hindi porke dumadating tayo paglinggo sumasamba na tayo sa Diyos. Diba? Anong basihan? Kailangan yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin at ang katotohanan ay nasa atin. Diba? Ano yun? Yun yung purong salita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, ang mga salitang ito ay pawang Espiritu. Diba? Praise God. Kaya nga ang basihan ng pagsamba natin ay kung tinanggap mo yung purong salita ng Diyos ng panahon mo. Kasi pag hindi mo rin tinanggap yung purong salita ng Diyos ng panahon mo, walang makikwikin dyan. Diba? Hindi ka rin makikwikin ng Espiritu ng Diyos. Praise God. Tingnan natin sinasabi ng mensahe. Sabi niya dito, now, if it is a Bible question, then it should have a Bible answer. Kinuha ko ito kasi napakaganda. Madami akong tanong sa Panginoon. Madami akong iniisip. At sabi niya nga dito, kung Bible question yan, sigurado may sagot yan. It should not be able to come from a group of men. Hindi yan manggagaling sa kung sinong grupo ng tao, from any certain fellowship, or from educator, or from some denomination. It should come straight from the Scripture, where God's meeting place is of worship.
Nasaan daw ang God's meeting place? Nasa Scripture. Kaya hindi yan manggagaling sa mga grupo ng tao, sa mga samahan, sa mga fellowship, sa mga aral na tao, o sa mga denominasyon. Manggagaling yan straight from the Word of God. Diba? Kaya pag may tanong tayo sa Diyos, magbasa tayo na magbasa. Praise God. May mga binigay ang Diyos ng mga lingkod ng Diyos, pero sometimes hindi rin lagi alam ng ministro kung ano yung sagot. Diba? Pero tandaan nyo ito mga kapatid, ang isang ministro, sabi nga ni Apostol Pablo, dapat ay handa lagi sa mga tanong din. Diba? Kaya dapat lagi din nagbabasa yung ministro at dadalhin lang tayo sa purong salita ng Diyos. Diba? Kaya pag may mga tanong tayo, for sure may sagot ang Diyos. Diba? Kailangan lang magtiyaga tayong maghanap, magtiyaga tayong magsisik sa ating Panginoon. Praise God. Paragraph 21, sabi niya, now we took this text out of Deuteronomy. It's a Greek word which has a compound meaning or it means two laws. Yung Deuteronomy, galing yan sa isang Greek word na may dalawang meaning. Compound meaning. Oh? Ibig sabihin ng compound, pinagsama. Two laws. The Greek word Deuteronomy means two different laws. And that's just what God has, two different laws. One of them is a law of death, and the other one is a law of life. God has two laws. To follow Him and serve Him and worship Him is life. To reject it is death. There is two laws in God. Kaya sabi ko mga kapatid, di nyo kailangan magpakasama para lumayo sa Diyos. Tanggihan nyo lang ang salita ng Diyos, lumalayo na tayo sa Diyos. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, pag may ginagawa tayo, alam natin na wala sa salita ng Diyos, huwag nating i-justify. Nalaban sa salita ng Diyos, huwag nating i-justify. Magpakumbabalan tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Diba? Praise God. Hindi yung may ginagawa ka nang mali, ginajustify mo pa. Tandaan nyo ito, kahit kailan hindi aangat. Sabi ni Brother Branham, sabi ng mensahe, you cannot live higher than your pastor. No? Kasi minsan may mga kapatiran na pag pinayuhan mo, parang mas marunong pa sa pastor eh. Diba? Kaya pagka ganun, bahala ka na, basta sinabi ko sa iyo totoo. Diba? Praise God. Tandaan nyo ito. Kaya nga lagi nating sinasabi, ang ulo ng church, mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos. Ang mga pastor, katiwala yan. Diba? Kaya nga ang tawag sa Panginoong Hesus ay Pangulong Pastor, Chief Shepherd. Siya yung nangunguna sa mga shepherd. Diba? Pero bawat iglesia ay mayroong pastor na kung saan yan naman ang ginagamit ng Diyos para tayo ay gabayan. Praise God. Kaya nga ang Deuteronomy, dalawang law yan. Kaya dalawa lang din ang pupuntahan ng tao, walang neutral. Diba? Pag tinanggihan mo, kaya nakaraan, na topic natin, diba? The Jubilee and the mark of rejection. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, papalayain ka niyan pag tinanggap mo. Pero pag tinanggihan mo, mamarkahan ka niyan. Saan? Sa tenga. Diba? Kahit na nadidinig mo lagi ang salita ng Diyos, wala na lang sa'yo. Bakit? May marka ka na sa tenga eh. Diba? Praise God. Pag tinanggihan mo yung Jubilee trumpet, which is the gospel, no? Sabi niya, one of those laws was made recognized to the world at Mount Sinai. Yan yung unang batas. God gave the law to Moses in Israel. Not that the law could help them. Nakita niyo mga kapatid? Binigay ng Diyos ang batas, hindi dahil sa mga katulong ito sa kanila. But the law only pointed out to them that they were sinners. Ibinigay ang batas para makilala ng tao na siya'y makasalanan at lumapit sa Diyos. Diba? Kaya sabi niya nga, not that the law could help them. Kasi maraming ganyan eh. Maraming mga relihiyon, samahan. Kailangan mong gumawa ng mabuti. Kailangan mong mangilin pagkalinggo, diba? O pag Sabado. Praise God. Kailangan ang suot mo, ganito, ganon. Diba? Sa atin, hindi yan doktrina. Diba? Tinuturo natin yan dahil yan ang tama. Pero tandaan natin ito, pagka hindi ka nga itinalaga ng Diyos dyan, hindi mo magagawang ma-overcome yan. Praise God. Kaya sabi nga, anong purpose ng batas? Para makilala mo na makasalanan ka. Diba? At magpakumbaba tayo. At ituro tayo ng batas. Sabi nga, yung batas yan, yung schoolmaster, ituturo ka kay Kristo. Diba? Sasabihin ng batas, malaki ang problema mo. Pupunta ka ng impyerno kahit anong gawin mo. Dahil ang kasalanan natin ay nasa dugo.
Walang taong malinis ang dugo. Lahat ay hybrid. Kaya nga si Kristo lang ang pwedeng tumubo sa atin. Praise God. Kaya nga, anong tuturo sa atin ng batas? Lumapit ka kay Kristo para makatanggap ka ng biyaya. Diba? Praise God. Kaya ganyan ang purpose ng batas. Until the time that they didn't know what sin was, till they had the law. Hindi nga nila alam ang kasalanan. Kaya nga tingnan nyo si Cain. Ba? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pagdating sa Old Testament, pagdating sa batas, mga kapatid, nung binigay na yung batas, pag pumatay ka, anong gagawin sa'yo? Patayin ka rin. Pero dahil wala pang batas sa panahon ni Cain, wala pa yung batas na yon, mga kapatid, nung pinatay niya si Abel, hindi naman siya pinatay ng Diyos. Pero may kaakibat na consequences yung ginawa niya. Diba? Kaya nga pinaalis din siya ng Diyos at sabi nga siya din ay sinumpa ng ating Panginoon. No? Sabi nga, there cannot be a law without a penalty. At pagka may batas, may penalty. Kaya pagdating dito, may church order. Diba? Pagka nakita natin, yan yung church order, dapat sundin. Diba? Pagka hindi ka sumusunod, lalapitan ka ng deacon. Sabi nga ng mensahe, dapat yung deacon ay lovingly or with grace na mangungusap. Diba? Hindi yung ipapahiya yung tao. No, hindi ganon. Diba? Praise God. At makita natin, sabi niya pa, tingnan natin itong law. A law is not a law without a penalty. So therefore, the transgression of the law is sin, and the wages of sin is death. So therefore, kaya tanda natin, pagka mayroon tayong sinasalangsang na salita ng Panginoon, laging may consequences yan. Diba? Sabihin ng iba, Pastor, hindi naman kumbaga sa wala namang nangyayari sa akin. Dapat nga, matakot ka. Kasi sabi nga din ng Diyos, mga kapatid, yung mga anak niya lang yung pinapalo niya. Kaya pagka gumagawa ka ng mali, alam mo dapat, hindi mo ginagawa, tapos di ka pinapalo ng Diyos. Tapos sabi nga, pinagpapala ka pa. Matakot ka. Diba? Bakit? Kasi, baka hindi ka anak ng Diyos. Kaya sabi ni Brother Banam, pagkaganyan na, lumuhod ka na. Diba? Praise God. Bakit? Kasi, ibig sabihin, tumitigas na yung puso mo. Oh, so therefore, until God made them a law, there was no transgression reckoned to them. If there is no law here that says you can run over 20 miles an hour, then you could run over 20 miles an hour. But when there's a law says you can do it, then there's a law and a penalty behind it. Oh, laging may penalty yan. Praise God. Sabi niya pa, now death, the law of death was the commandments given on the Mount Sinai. Ano yung law of death? Yan yung batas na ibinigay kay Moises sa bundok ng Sinai, which told man that he was a sinner. Napakaganda yung batas Kaya nga hindi natin inaalis yan. Bakit? Kasi yan ang magsasabi sa iyo makasalanan ka. Hindi para ikundina ka, kundi para makita mong makasalanan ka at lumapit ka sa Diyos. Oh, and to transgress God's law, He died. But there's no salvation in that law. In the law. Oh, wala palang kaligtasan. It was only a policeman that could put you in a jail. In jail. It had nothing to bring you out with. Ang trabaho pala ng batas ay parang policeman. Ipapakulong ka lang. Diba? Sabi niya pa dito, but when He gave another law, the law of life, that was at Mount Calvary, where sin was reckoned in Jesus Christ, and there the penalty was paid, and not without law. Tingnan niyo mga kapatid, sabi niya dito, no? Isa itong another law, sabi nga, ito yung ginawa ni Kristo doon sa Mount Calvary. Pero hindi ibig sabihin na not without law na tayo. Diba? Sabi niya, but by grace you are saved, by the grace of God, through predestination of God's foreknowledge of your being. Kaya babalik lagi sa foreknowledge ng Diyos. Praise God. So sabi niya pa, now you see these two laws. Deuteronomy speaking of two laws. There was two laws. Kaya dalawa lang lagi yan. Ang pupuntahan ng tao, dalawa lang lagi. Pagsunod o pagsuway. Diba? Praise God. Espiritu ng Diyos o espiritu ng kamunduhan. Hindi pwede magsabayan. Praise God. Sabi niya pa dito, one was the law of death and the other one the law of life. There was also two covenants given to the people. At meron ding dalawang covenant na binigay
ang Diyos. Praise God. Tingnan natin kung ano yung covenant na to. Lahat po ito nandun sa ano mga yun? God's chosen place of worship. No, pagkatapos na natin ito, ang alam ko ay susunod ay marriage and divorce o sa linggo. Pagkatapos natin ng marriage and divorce, gusto kong bumalik tayo sa seals. Yun naman ang pag-aralan natin, no? So sabi niya dito, one of them was given to Adam on condition, if you do this and don't do that, but the law was broken. Adam, Eve broke that in the Garden of Eden. Ano daw yung unang kondisyon? Ano daw yung unang covenant? Covenant na may kondisyon. Pag ginawa mo to, pag hindi mo to ginawa. Then God made the second covenant and gave that to Abraham. And that law was unconditional. Pero itong binigay kay Abraham ay unconditional. It isn't what you done or what you will do. He said, I have already done it. Diba? Kaya nga nung dumating ang Panginoon, mga kapatid, sabi niya kay Adan, ano sabi niya? Go and multiply. Pagdating kay Noah, ganun din. Go and multiply. Pero pagdating kay Abraham, mga kapatid, sabi niya, I will multiply. Diba? Hindi na tao yung gagawa, kundi Diyos na. Makita natin paano gagawin ng Diyos sa atin mamaya yun. Paano na ipo-perform yung kanyang mga salita. Sabi niya, that's grace. That's the law of life. God did that for Abraham and his seed. Alam natin kung sino ito, the royal seed. After him, that's all of Abraham's seed. Sabi niya, this shows us that God has a meeting place for His worshipers in one certain place. Tanda natin, hindi maraming lugar. Isang bagay lang, doon lang tayo kakatagpuin ng ating Panginoon. Isa lang yan, hindi nagbabago ang Diyos, praise God. In that place, only God meets His worshipers. Praise God. Now also the place He has chosen for His worshipers, He claimed He would put His name. No? At kung ano man yung lugar na yun, mga kapatid, sabi ng Diyos, ilalagay niya yung kanyang pangalan doon. Now let's search out and find through the scripture where this place is. Surely if God said He would put His name in this place where He had chosen to meet the people and worship with them, or them worship Him, rather, that is somewhere in the Bible, for it was for all ages. Ano daw? It was for all ages. Praise God. Hindi lang yan sa panahon ng nila, kundi pati sa panahon, sa lahat ng panahon. Nothing is typed in the Old Testament or anywhere in the Bible of the church but the first unity of Babel Tower. No, sinama ko ito, mga kapatid. Kasi sabi niya dito, yung unity, wala kang ibang makikitang type niyan sa Old Testament, yung first unity, kundi sa Tower of Babel. That's the only thing that types the unity. Because it was by Nimrod, a wicked man, who went out and forced all the little countries to come into one place and this great tower. Tandaan nyo, mga kapatid, pagka may taong nakikita kayo, mga kapatid, na tinutulak tayo sa unity. Diba? Madami kasing unity. Tingnan nyo yung sa Senado. Diba? Nagkaroon sila ng pagkakaisa, yung minority. Hindi ko alam yung istorya nun eh. Minority block, nag-walk out sila. Diba? Praise God. Kaya makita natin, ito si Nimrod, meron din silang unity. Nagkaisa nga sila eh. Pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, hindi trabaho ng kung sinong tao na i-unite yung bride. Trabaho ng Diyos yan. Ang Diyos ang kikilos. Ang Diyos ang gagawa kung paano niya ma-unite yung bride niya. Diba? Praise God. Ang kailangan lang, manindigan lang tayo sa purong salita ng Diyos. Kasi pagka hindi tayo nanindigan, lahat ay tatanggapin natin. Wala tayong standard, diba? Praise God. Talagang lahat makakasundo natin. Lahat ba naman tatanggapin mo eh. Wala nang mali sa'yo, wala nang tama. Diba? Praise God. Yung itim, hindi na itim. Yung puti, hindi na puti. Okay, makita natin, sabi niya pa, it was a religious worship. Yung ginawa ni Nimrod na yan ay religious worship, of course. But not considered in the Word of God. So may mga religious worship pala na hindi nawala sa salita ng Diyos. Praise God. So there is where you see denominational religion type.
Ano daw ang type ng denominational religion? The Tower of Babel in the Old Testament. Kaya kung tignan nyo mga kapatid, hindi na pinag-uusapan yung doktrina. Diba? Okay lang yung mga member ay nakikipagrelasyon sa kapwa babae, kapwa lalaki. Okay lang, wala namang natatapakan na tao. Diba? Praise God. Hindi na sinasaway yung dapat sawayin. Praise God. Minsan yung mga official nagdo-donate pa sa church. Diba? Paano mo masasaway ngayon? Yung upuan galing sa kanila, yung hollow blocks galing sa kanila. Diba? Praise God. Ganon din sa atin. Kaya nga yung mga ginagamit ng Diyos sa gawain, mga kapatid, hindi porke nagbigay tayo, mas malaki binigay natin, tayo na yung masusunod. Hindi ganon. Praise God. Kaya nga sabi ko nga, minsan nagtatanong, ganito, pwede bang ganito, ganon. Sabi ko nga, nakadepende pa rin sa atin. Diba? Kasi tayo nakakaalam ng lugar eh. Minsan nagtatanong ako sa mga marunong na kasi ako, first time ko rin magpatrabaho. Diba? Kaya minsan nagtatanong ako sa mga kapatiran. Pero pag hindi naman ako umuo, wala din naman silang magagawa. Diba? Praise God. Sabi nga dito, diba? Which this religion was certainly a religion, but not the religion of the Word of God. Kaya makita natin maraming uri ng pagsamba. Hindi porke sumasamba tayo. Hindi porke sinasabi natin nasa loob tayo ng message circle, sumasamba na tayo sa Diyos. Praise God. Hindi porke anak tayo ng believer, asawa tayo ng believer, sumasamba na tayo sa Diyos. Praise God. Kaya nga lagi, sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng mensahe, walang apo ang Diyos. Hindi yan, praise God, na anak ng Diyos yung tatay natin, tapos tayo automatic anak ng Diyos. Hindi. Ganon din si Isaac. Diba? Kailangan niyang daanan yung parehong experience ni Abraham. Kailangan niya ring mamit ang Diyos. Sabi niya pa dito, God has not chosen to put His name in any denomination. Hindi pinili ng Diyos ang kahit anong denominasyon para ilagay yung pangalan niya. I want the scripture for it. If it is, I know they claim He has, but He hasn't. Kiniklaim ng iba na sila, nasa kanila yung pangalan ng Panginoon. Bakit? Kasi pagka nag-pray, gumagaling. Diba? Praise God. Pagka umawit, talagang magaling umawit. Praise God. Pagka nagpuri, talagang nagpupuri. Diba? Praise God. Pero makita natin, hindi nga ganon eh. Sabi ko nga mga kapatid, makikita sa bunga yan. Hindi po pwedeng namit mo ang Diyos pagkatapos hindi ka mabago. May mga tao na bago yung kasuotan, yung ugali hindi na bago. Diba? Ang tawag doon, hipokrito. Praise God. May mga tao naman, binabago ng Diyos sa loob. Kaya nga sabi nga ng mensahe, ang pagbabago ng Diyos mag-uumpisa sa loob, sa puso natin, at lalabas lang yan. Diba? Kaya nga, hindi po pwede na matagal ka na sa nakilala mo ang Panginoon, hindi mababago yung physical appearance mo. Diba? Yan nandyan, mag-uumpisa kang manood ng tama. Praise God. Kaya nga sabi ko nga, kung meron tayong respeto sa ating Panginoon, manonood tayo ng tama. Diba? Sabi niya pa dito, He cannot put His name in many places because He said He put His name in one place. Kaya isang lugar lang yan ang pananahanan ng pangalan ng Panginoon. And that one place is one of our denomination wants to say they are that place. But it's contrary. Kaya pagdating doon sa Isaiah, diba, 4:1 ba yun? Sabi niya, nag-prophecy si Isaiah na sa huling mga panahon, hindi ako magkamali, ay merong 7 babae na darating at tatambangan nila yung lalaki at sasabihin nila na hayaan mong kunin namin ang iyong pangalan. Pero yung pagkain namin, kami nang bahala. Diba? Huwag naman dumating sa atin yan mga kapatid na tatawagin lang tayong message believer. Tatawagin lang tayong Kristiyano pero yung kinakain natin tayo ang bahala, spiritually speaking. Diba? Kaya sabi ko nga mga kapatid, bago tayo makinig sa mga Facebook, sa mga YouTube na yan, hallelujah, kaya nga tanong ko lang bautismado ba ng Holy Spirit yung pinapakinggan natin? Kasi kung hindi bautismado ng Holy Spirit, malaki ang chance na mali siya. Diba? Kaya nga sabi ko, may mensahero sa ating panahon ay binigay. Hindi naman ibig sabihin na si Brother Branham yung absolute natin. Nagkakamali din siya. Before 1963 nga, nagkamali siya ng mga aral, na may mga certain na aral. Diba? Ang turo niya before 1963, ang turo niya doon sa White Horse Rider, the Holy Spirit, conquering and to conquer. Pero nung buksan yung selyo, tinuro niya, hindi yon Holy Spirit, Antikristo yun.
Di ba? Praise God. Kaya makita natin, kailangan magbasa din tayo. Di ba? Kaya makita natin, huwag tayong focus masyado doon sa laman. Tanda natin, hindi kailanman, hindi natin maalis na si Brother Branham yung mensahero ng panahon natin. Pero huwag tayong mag-focus sa laman niya. Diba? Kaya kasi dumating siya na mayroong mensahe. Ang importante, makuha mo yung sinasabi niya. Diba? Minsan kasi kilala ko si Brother Branham, tinanggap ko, mahal na mahal ko nga. Tanong, mahal mo ba yung mensahe na ipinangaral niya? Praise God. Kasi may mga taong ganyan. Diba? Sasabihin, message believer, end-time message believer, pero hindi nga nagbabasa ng mensahe. Paano ka magiging believer? Oh, praise God. And sabi niya, in that one place, but where did he put his name? Saan niya inilagay? Sa 41. Tingnan natin. Tuloy-tuloy lang natin. Now, and he, what is his name? First, we have to find that name. What God's name is before we can find this, what it is he is putting in the place. Now we find out that he had many titles. He is called the Father, which is a title. He was called Son, which is a title. He was called Holy Ghost, which is a title. He was called Rose of Sharon, which is a title. Lily of the Valley, a title. Morning Star, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, 7 different compound names, compound redemptive names, and all of them were titles. None of them were names, but he has a name. Sabi niya pa, and now we find out that Jesus said also, I came in my Father's name, and you receive me not. Then the name of the Father must be Jesus. Diba? Praise God. Kaya yan yung pangalan ng Ama. That's right. The name of the Father is Jesus. Because Jesus said so, I carry my Father's name. I come in my Father's name, and you receive me not. Then his name was Jesus, and Gabriel called him Jesus. The prophet called him Jesus, and he was absolutely Jesus. Yan yung earthly name. Yan yung pangalan niya nung nandito siya sa lupa, mga kapatid. No? Before his birth, even the holy prophet called his name Emmanuel, which is God with us. Then God was manifested in the flesh in order to take away the sins of the world, and in doing so, he was given the name of Jesus. So Jesus is the name. And the name was placed in a man. Tanda natin, the name was placed in a man. Kasi maraming church ang pangalan, Church of Jesus Christ. Diba? Pero pag tinignan mo, hindi naman talaga ganun. No? Kasi pag sinabi mo Church of Jesus Christ, pag tinignan si Kristo, dapat pag tinignan ka, magkamukha kayo. Kung ano yung ginawa niya, ba? Kung si Kristo ay mangangaral sa pangangaral ng mga tao ngayon, di ba? Papatayin kaya siya? Hindi siya papatayin. Kasi ang pangangaral ngayon, hindi mo nasasawayin, mahalin mo na lang. Di ba? Pagka nagulangan si Kristo, di ba, nandun sa templo, biro nyo, ginagamit na ginawang negosyo yung paglilingkod sa Diyos. Imbis na sila yung mag-alaga, tingnan nyo ba kapatid? Ang sistema kasi dapat ikaw ang mag-aalaga nung panghain mo. Nakatanong si Brother Ryan, yung alaga niyang rabbit, di ba? Ayaw niya nga ipakatay eh. Bakit siya nag-alaga eh? Ang problema sa pagdating ni Kristo, ang nangyari, nag-hire na lang sila ng mag-aalaga. Kasi pagka ikaw nag-alaga, mapapalapit sa iyo. Kaya pag pinatay yun, mararamdaman mo. Ang problema, naging ritual sa kanila. Diba? Binibenta na lang nila yung mga yung mga panghain, tapos iba na rin nag-aalaga, diba? Kaya nagbabayad na lang sila para mayroong ihahain doon. Kaya pagdating ni Kristo, tinaob niya yung lamesa. Diba? Nagalit siya, ginawa daw nilang merchant place ata, kung ako magkamali, yung bahay dalanginan ng Diyos. Diba? Kaya nga ganun yun, mga kapatid. Praise God. Kaya makita natin, hindi dapat maging ritual yung ating pagsamba sa Diyos. Diba? Praise God. Sabi niya pa dito, nilagay niya yung pangalan, hindi, not a church,
not a denomination, not a creed, but a man. He chose to place his name in Jesus Christ. Now we find out that then he becomes the place of God's worship. Sino? Si Kristo ang God's place of worship, where you worship Him. Hindi mo masasamba ang Diyos malibang matagpuan mo si Kristo. Diba? Sino si Kristo? Sa yung purong salita ng Diyos sa ating panahon. Praise God. Kaya malibang tanggapin mo si Kristo, hindi ka makakasamba sa Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa Mark 7:7, sabi niya, ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Bakit tinuturo nilang katuruan ng Diyos yung turo ng tao? Praise God. Hindi yung turo ng Diyos. Kaya siya yung place of worship. There we have it then. This is it alone. It is for Him alone, God's chosen place of worship, God's place chose. God chose to meet man was not in a church, not in a denomination, not in a creed, but in Christ. Christ, the anointed word of the hour. Praise God. Kaya makita natin, hindi porke pumupunta tayo dito, sumasamba na tayo sa Diyos. Ang tanong, nasa salita ba tayo ng Panginoon? Tinanggap ba natin ang purong salita ng Diyos? Kasi hindi tayo makakasamba ng tama. Hindi tayo makakasamba ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi natin tinatanggap. Praise God. That's the only place that God will meet a man. That's the only place that God would meet a man. Kaya pagka nagpipray tayo, diba, nagkuko tayo ng talata. Praise God. Bakit? Kasi pinangako ng Diyos eh. Diba? Na by His stripes you were healed. Kaya doon ka rin imimit ng Diyos sa mga salita na yon. And He can worship God is in Christ. That's the only place. No matter if you're Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian, whatever you might be, kahit saan ka pagaling, pag tinanggap mo yung purong salita ng Diyos, imimit ka ng Diyos. There is only one place that you can correctly worship God, and that's in Christ. O pwede mo rin palang pwede ka rin palang sumamba sa Diyos, pero hindi tama. Pero kung gusto mo ng tamang pagsamba, hanapin natin si Kristo. Sino si Kristo? Siya yung salita ng Diyos sa panahon natin. Praise God. Di ba? Kaya nga, yung iba, sabi nila, tinanggap nila si Kristo, di ba? Nagpabautismo din sila. No? Kasi yun din ang sabi sa akin dati ng mga nasisira natin, di ba? Tumanggap na sila, Christian na daw sila. Pero pagka sinabi mo yung salita ng Diyos, ayaw nga nilang matanggap. Diba? Pag sinabi mo na ang Diyos, tanda natin kaya nga ayaw ng Diyos, diba? Na ang babae mangaral. Walang pastora sa Biblia. Ayaw nila tanggapin. Praise God. No? Kaya nga ang dinadahilan nila, yung mga, paano pala kami mangangaral, yung mga lalaki tamad. Kasi mas masipag talaga yung babae mag-share eh. Diba? Pero hindi sila yung binigyan ng authority noon. Isipin nyo mga kapatid, kung dito tayo sa Balolo, di ba? Dito tayo lahat nakatira, lahat ng asawa natin umalis, nagmi-mission. Ba? Kaya kahit saan sila pumunta, ano mangyayari? Pag pumunta yan ng ibang barangay, lahat din ng babae doon magmi-mission. Sino yung matitira sa bahay? Ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi kailanman marireplace ng tatay yung nanay. Diba? Iba mag-alaga yung nanay. Praise God. Eh sabi niya pa dito, and now, the same is today. There is only one place that spiritual death cannot strike. Sabi niya, may isang lugar lang din na kung saan yung spiritual death ay walang magagawa. That's the Word. Death can strike the Word because it's the living Word of God. But when you put creeds with it, hinaluan mo ng mga kredo yung salita, the Word moves out to itself. It will separate like water from oil. You cannot mix it together. Therefore, you see, when the creed comes into a denomination, they all go after the creed. And the Word dies out. Wala nang magagawa yung salita ng Diyos pag hinaluan mo ng kredo at dogma ng sarili nating kaisipan. Diba? And goes on with somebody else and increases it more. Okay, makita natin mga kapatid, mag-iingat tayo na haluan natin ang sarili nating kaisipan. Yung salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos.
Kaya sabi niya nga, kaya walang magawa yung salita ng Diyos sa mga tao. Bakit? Hybrid na. Diba? Hindi na mabago yung tao. Bakit? Hybrid na yung salita ng Diyos eh. Praise God. Minsan nakapokus na lang sa, di ba, mga activity. Oh? Sabi niya pa dito, fix up the momentum as it go from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and on out into the grain. Do you see the path God had trod? Bringing His name all the time, right down to the same way, because He is the Word. Notice, it can't die. The Word of life can't die. Kaya nga pagka yung salita ng buhay ay napangaral sa isang tao, at siya ay merong binhi ng Diyos, mga kapatid, hindi mamamatay yun. Kahit anong tanggi mo, isang araw, matatanggap mo yan. Praise God. O, katulad ni Pablo. Akala ni Pablo, nag-aaral siya, di ba? Akala ni Pablo, siya ay naglilingkod sa Diyos. Tinatanggihan niya yung mga mananampalataya, pinapatay niya, pinapakulong niya, pero along the way, minit siya ng Diyos. Di ba? At nung mamit siya ng Diyos, nabago siya. Pero hindi siya nagtanong sa mga apostol. Sinong tinanong niya? Ang Diyos mismo. Pumunta siya ng Arabia, praise God. At yung experience niya, chinek niya doon sa kasulatan. O, kaya makita natin, kailangan ding i-check natin yung ating experience sa kasulatan. Praise God. Sabi niya pa dito, notice how perfect now, the death angel was not forbidden to strike Egypt's great intellectual people. Nung nandun sila sa Egypt, no, nakakatawa kasi, di ba? Kahit gaano pa katalino yung mga Egyptian, kahit gaano pa sila kagaling, pag walang dugo, patay. Di ba? Patay yung mga panganay. It wasn't forbidden to strike its sacred land. Kahit gaano pa kabanal sa mata ng mga Egyptio yun, mga kapatid, pag wala yung provided na dugo ng Diyos, ng Lamb, patay din. It's great buildings. Ba, kahit gaano ka fortified pa yan, simentado, mga kapatid. Diba? It's Parao. At kahit sino pang Parao, or the priest of the land, the angel was not forbidden to strike. It could strike any building, any place, anybody, but it could not strike where the lamb was. Pero yan lang ang hindi niya pwedeng galawin kung nasaan yung token, yung dugo ng lamb. Death cannot strike where this provided place of God is. No? And that is in the lamb. Kaya makita natin, mga kapatid, walang magagawa yung kaaway hanggat nasa provided place tayo ng Diyos. Pero pag lumabas tayo sa salita ng Diyos, then mayroon ng kayang gawin ng kaaway. Praise God. Kaya makita natin kahit gaano pa tayo sa tingin natin di ba, kahina o kung ano man, mga kapatid, di man tayo aral, mahirap man tayo, as long as we have that God's provided place of worship, mga kapatid, nandun tayo sa pinili ng Diyos na lugar, mga kapatid, walang magagawa yung kaaway. Praise God. Oh. Tingnan pa natin. Sabi niya pa, He said to the priest of his days, which one of you can accuse me of sin? Who can show me that I am a sinner? Tell me one church that can say they never did do anything wrong. Frankly, there is not a one of them hardly, but what's murder and done everything is on the calendar to do. Then still call themselves. So it's not God's meeting place of worship. Yung mga denomination. In any creed of denomination. Praise God. Sabi niya pa, my friends, I don't want to hurt your feelings, but I am responsible for a message, and that message is, come out of this mess. And if I ask you to come out, where I am going to take you? Kasi yan ang tanong minsan tawag kasi natin minsan sa mga kapatid na nasa denomination, lumabas kayo. Pero ang tanong nga, saan mo kami dadalhin? Kaya ang tanong niya dito, saan ko kayo dadalhin? Would I take you to the Branham Tabernacle? Sabi niya, dadalhin ko ba kayo sa Branham Tabernacle? 1965 ito. Sabi niya, it's as much fault as any of the rest of them. Ano sabi niya? Yung Branham Tabernacle, sabi niya, kung gaano karami yung mali ng denominasyon, ganun din. Kaya nga, isa lang ibig niya sabihin, hindi niya dinadala ang tao sa isang samahan. Diba? Totoo, mayroong church na dapat puntahan ng tao. Dapat may home church ang tao, mga kapatid. Pero hindi yun yung pinakapunto kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos.
Dinadala natin doon para sila ay makapakinig ng purong salita ng Diyos. Sabi niya, but there's one place I can take you to where you're safe and protected from death. That's in Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? It's God's place of worship. Sino yon? Yung purong salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya makita nyo nga, sabi kasi nila, hindi raw Christ-centered yung mensahe. Wala nga ibang sinasabi si Brother Branham, kundi dalhin ng tao sa paanan ni Kristo. Sa salita ng Diyos. No, kaya nga ganun din sa atin. Pagkalalabas tayo, hindi natin sila dinadala sa mensahe. O sa message circle. O sa samahan ng end time. Dinadala natin sila sa mensahe ng Diyos. Sino yung mensahe ng Diyos? Si Kristo. O yung purong salita ng Diyos na nahayag sa ating panahon. Praise God. That's the place I'm introducing to you tonight, where God put His name. Nasaan daw? Nasa kay Kristo. Yung pangalan ng Diyos. At yan lang ang pangalang binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Wala nang ibang pangalan. No? Praise God. Sabi niya pa dito, but in Christ, He is God's tabernacle. He is the place of God that God came into Himself and dwell in Him. This is my beloved Son in whom I am well pleased to dwell in. There is where God tabernacle brought His name and placed it upon Jesus Christ. Therefore, His name was put in a man, His Son, Jesus Christ, in which He tabernacled Himself, and in that tabernacle. Kaya makita natin, malinaw na nasaan ang pangalan ng Diyos? Nasa isang tao. Kay Kristo Jesus, ating Panginoon. Praise God. What a great lesson that these things would be if we take time to break them out. Basahin ko na lang highlighted. Sabi niya, He is God's chosen place of worship and God's name is given to Him. He is God's place of worship and God's name is given to Him. He is the Word of God and He is the name of God. So He is the Word of God and He is the name of God. Pero tanda natin ito mga kapatid, lahat ng nasa Diyos ay binuhos kay Kristo. Pero sabi nga ng Biblia, lahat ng kay Kristo ay binuhos niya sa kanyang iglesia. Praise God. Kaya kung ano si Kristo, sabi niya nga, she is Him. Kung ano si Kristo, dapat ganun ang iglesia. Praise God, ganun dapat yung bride. Sabi niya, He is both the Word of God and the name of God. Kaya nga kung siya yung salita at siya yung pangalan ng Diyos, mga kapatid, darating ang panahon, sabi nga, na si Kristo ay magiging isa sa kanyang bride. Ngayon, nasa na ang salita at nasa na yung pangalan ng Diyos. Tataglayin ito ng bride. Isa lang. Isang bride lang. Hindi madami yung bride. Praise God. Isang bride lang, ibig sabihin, isang iglesia lang na binubuo ng maraming parte ng katawan. Diba? Praise God. He was the Word made flesh. He was the Word of God, the Lamb of God, name of God, and was God. That's what He was, the chosen and only place of worship to God. So makita natin, yan lang at yan lang. At yan lang tayo kakatagpuin ng ating Panginoon. At nawa pagka pumupunta tayo dito, Wednesday man o Linggo, yan ang nasa puso natin. Diba? Praise God. Masarap makipag-fellowship, masarap makipagkwentuhan, pero dapat yan ang number one sa puso natin. Katagpuin tayo ng Diyos sa place of worship. Diba? Kaya hindi natin winawala kahit Wednesday, meron tayong sharing kahit may click. Diba? Hindi natin winawala yung salita ng Panginoon. Praise God. Bakit dyan at dyan lang tayo makakasamba ng tama? Praise God. Sabi niya pa, everything is tied to Jesus Christ and all the Old Testament is tied to Him and the New Testament is tied to Him. Sabi ko nga, paano minsan yung mga nagsasabi na kulto yung mensahe, na yung mensahero ay inaangat yung hindi natin inaangat si Kristo. Tingnan niyo mga kapatid, anong sabi niya? Lahat nga nakaangkla kay Kristo. Diba? And the church today is tied to Him by the word of His commandment. There is not another place or another name or everywhere or anywhere where God ever promised to meet a man. Only in Jesus Christ, His chosen place of worship. Diba? Kaya sabi ko nga, paano? So marahil, hindi sila nagbabasa ng mensahe. Kaya nasabi nilang ganun. Diba? Kaya nga nagkataon lang mga kapatid na mayroong, diba? At salamat sa Panginoon, mayroong mensaherong binigay ang Diyos. Diba? Kasi kung wala, mga kapatid, isa tayo sa mga naligaw. Diba? Imagine, akala mo sinasamba mo ang Diyos, pero hindi ka pala sumasamba sa Diyos.
Akala mo yung mga panalangin mo, yung pagsamba mo, yung mabagong samyo, yun pala ay abomination sa Diyos. Diba? Kaya pagdating ng panahon, sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, di ko kayo nakikilala. Sasabihin mo lang, Panginoon, nagpalayas kami, ito yung pangalan. Diba? Nanalangin kami sa iyong pangalan. Gumawa kami ng mga himala sa iyong pangalan, pero makita natin, wala palang kabuluhan lahat yun. Bakit? Dahil hindi natin natanggap o nakita yung God's chosen place of worship. Sino yan? Si Kristo. Diba? Eh lahat naman nakakakilala sa kay Kristo eh. Sino si Kristo? Siya yung salita. Sabi nga, in the beginning was the Word and the Word was with God. Diba? And the Word was made flesh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, nakilala mo si Kristo, baka yung historical Christ. Kaya sabi ni sabi ni Pedro, di ba? Na kayo manatili sa mga katotohanan, sa present truth. Sino yung truth? Si Kristo. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya makita natin, tayo ay ipinapag-asawa ng mensahe sa purong salita ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya nga pag tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap mo ng tinanggap, sabi nga, ang mag-asawa ay magiging isang laman. Diba? Kaya pag tinanggap mo ng tinanggap yung salita ng Diyos, ikaw at ang salita ay magiging isa. Kung ano yung salita, yun ka. No? Sa 81, malapit na. Notice, God has promised to meet His worshiper in only this one place, and that is of His own choosing. Ang Diyos ang pumili. Not of our choosing, not of our thinking, but of His thinking, His choosing, and it would be the place where He put His name, where He chooses. So we find out that we find where His name was, what He chose by His own choosing. Kaya isa lang yan, mga kapatid, hindi magulo ang Diyos, hindi siya maraming lugar na place of worship. Isa lang. Kaya kahit nasaan ka man, nasa lugar ka man, nasa ibang lupalop ka man ng Pilipinas, as long as nandoon ka sa place of worship, yung purong salita ng Diyos sa panahon natin, diba? Jesus Christ, which is the anointed word of the hour, ay nandoon tayo sa pagsamba. Now that we have found the place He put His name, and that is in Christ Jesus, and there is no other place or no other name. Are you satisfied with that? Say amen. Now the thing is, if we find where the place is, the worship place is nowhere accepted. Tanda natin, lahat ng pagsamba natin, hindi yan tatanggapin malibang na kay Kristo tayo. Kahit gaano pa kaganda yung pagsamba natin. Tingnan pa natin, sabi niya, now we want to find how we get into Him. Ngayon nakita na natin yung pangalan, nakita na natin yung place of worship, pero paano tayo makapasok doon, sabi niya. How do we get into this place of worship? Paano natin masigurado na tayo ay kasama doon? Sabi niya, 1 Corinthians 12 settles it. For by one Spirit, not by one church, not by one creed, not by one pastor, not by one bishop, not by one priest, but by one Holy Spirit, we are all baptized in one body. At ganyan lang ang paraan para makapasok ka sa place of worship. Para makapasok ka kay Kristo. Ano yun? Mabautismo tayo ng isang Espiritu. Praise God. Which is the body of Jesus Christ and the subject to every gift that lays in that body. Sabi niya, yes sir, no joining, no reciting of creeds, no pumping up, no letting down, no handshaking, no nothing else. But by birth, we are baptized into the body of Jesus Christ. Amen. At alam natin, ang new birth, yan ay mayroong bagdan. Justification by water, sanctification by blood. Eh sabi niya rin, ang mga salita ko, ang maglilinis sa atin. Diba? Kaya nga pagka tumanggap ka sa Panginoon, nagpabautismo ka sa Kanyang pangalan, anong kailangan mo? Umatin ka ng umatin. Bakit? Para makarinig ka na makarinig ng salita ng Diyos, kasi yan ang magpapabanal sa atin. Amen. Paano natin malalaman na bawal pala? Hindi pala dapat tayo uminom, brother, kung hindi dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Praise God. Paano natin malaman na dapat palang sister hindi nag-iikaw? Kung hindi dahil sa salita ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya masasanctify tayo ng masasanctify, masasaway tayo sa mga maling kaisipan natin, magiging malinis tayo, mahanda yung ating katawan at lilinisin tayo ng salita ng Diyos,
At pagkatapos, sabi nga, tatanggapin natin yung Espiritu ng Diyos, yung indwelling. Mananahan siya sa atin. Diba? Pagkatapos ng sanctification ay baptism of the Holy Spirit. At kapag ka nabaptize ka na ng Holy Spirit, then that is the new birth. Pero kailangan mo pang lumago. Kailangan mo pang ma-adapt. Diba? Kaya kahit nakatanggap ka na ng Espiritu ng Panginoon, kailangan mong lumago ng lumago sa pagkaalam sa salita ng Panginoon. Sabi niya, by one Holy Spirit, we are all baptized into one body. Kaya imposible, mga kapatid. Tandaan nyo ito. Imposible na magkaroon ng dalawang kaisipan. Ang isang taong nabautismoan sa Espiritu ng Diyos at ang salita ng Diyos. Imposible yun. Kasi pagkat magkaiba ng kaisipan, yung kaisipan mo at yung sinasabi ng Biblia ay magkaiba, mga kapatid. Isa lang ibig sabihin nun, ibang espiritu yung tinatanggap mo. Praise God. Kaya kung ano lang, paano natin makita na nabautismoan yung tao ng Holy Spirit? Makita mo yung salita ng Diyos kumikilos sa buhay niya. Diba? At sabi nga namin sa it can punctuate lahat sa salita ng Diyos ng Amen. Praise God. At yan yung totoong binautismohan, nandito rin pala. Sabi niya, notice, and when you are truly baptized into Him, the true evidence is that you believe Him, the Word. Yan ang totoong, sabi nga, ebidensya na ikay nabautismohan sa Kanya. How can you be part of Him and then deny Him? Sabihin mo, tinanggap mo si Kristo, tapos pagka nakita mo yung salita ng Diyos, tatanggihan mo. How can you deny? How can I deny my hand being my hand? Sabi niya pa dito sa baba, if there is something mentally wrong with me, deny that's my hand, deny that's my foot. There is something spiritually wrong with the believer that denies any word that God ever said and promised. There is something spiritually wrong with that so-called believer. Kaya pagka tinatanggihan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, hanggang ngayon, nahirap tayo mag-amen sa salita ng Diyos kasi matigas. Baka hindi pa tayo nakapasok sa ating Panginoon. Praise God. Kasi yan lang ang ebidensya, by their fruits you will know them. Hindi dahil sa sinasabi ng tao. Diba? Lahat tayo pwede tayo mag-claim. Praise God. Pero ang tanong, pagka wala nang nakakita, diba? Ano bang ginagawa natin? Ganun pa rin pa? Sabi niya, God at a certain place, He met Abraham. And there Abraham worship all down through the Testament. And His promised word will be interpreted in you. Ano daw? Yung salita ng Diyos ay i-interpret sa iyo. Sino daw mag-interpret? By Him. Eh pag nagbabasa tayo, suko natin yung kaisipan natin. Diba? Matuto tayong i-unlearn yung mga, kasi ilang taon na tayo dito sa mundo, diba? Ang dami nating napakinggan, ang dami nating mga katuruan na napakinggan. Eh sabi niya nga, siya din ang mag-i-interpret. Did you get that? The word that He promised to fulfill in the day that you're living in, you will be a written epistle. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, na ipinangako sa ating panahon na kinabubuhay, sabi niya, yan yung makikita sa atin. Kasi magiging written epistle tayo of God, read of all men, not what you claim, but what God does through you. Hindi yung sinasabi mo, pero yung gagawin ng Diyos sa pamagitan mo will speak out louder than anything you could claim. Yung buhay mo ay magsasalita ng malakas kaysa sa tiniklaim mo. God said, "These signs shall follow them that believe." No? Walong slides na lang. Sabi niya, in His promised word, He will, you won't have to interpret it. Kaya nga yung salita ng Diyos, hindi mo kailangan i-interpret. He will interpret it through you. Diba? Kaya pag nagbabasa tayo, mga kapatid, diba, alisin natin yung mga kaisipan natin. Diba? Huwag natin problemahin. Hayaan natin ang Diyos na kumilos. What you are doing and what He promised to do, the church that follows Him will be so much like Him until the people will know. Kaya alam nung taong nasa paligid natin kung Kristiyano tayo, hindi.
But now remember, He's the same yesterday, today, and forever. For God meets you in Him. The only place there is. Paano ka daw imimit niya? In Him. Hirap minsan din paliwanag eh. For God meets you in Him. Oh, praise God. Sa ating Panginoon. The only place there is, for that is where He has chosen to put His name. In Jesus. Jesus is the name of God. Remember, Father, Son, Holy Ghost is titles to the name Jesus Christ. Oh, kaya nga, in the beginning, God fortified His Word, His people with His Word. Kaya nga, walang ibang ginagawa ang pangangaral ng salita ng Diyos para i-fortify tayo ng salita ng Diyos. Yan yung pinakadepensa natin, yung salita ng Diyos. Kaya pagka hindi tayo nakakinig ng salita ng Diyos, wala tayong depensa. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, wala tayong depensa. One word, imagine, one word misconstrue. Isang salita lang, yung nagkamali, di ba? Misconstrue. Cause every death, dahil sa isang salita na na-misconstrue ni Eve, nag-cause ng maraming kamatayan, nag-cause ng maraming, sabi nga, heartaches, nag-cause ng maraming sorrows, dahil sa isang salita lang, bumagsak yung tao. Kaya huwag nating susubukang paglaruan ng salita ng Diyos. Tanda natin, nung sabihin ng Diyos, na huwag kayong magdagdag, huwag kayong magbawas, seryoso ang Diyos. Hindi siya nakikipaglaro. O hindi katulad natin minsan sa mga anak natin, pag sinabi, anak, hindi pwede yan ha. Minsan nakukuha pa sa lambing-lambing, di ba? Pero ang Diyos hindi. She broke a word. When Jesus came into the middle of the book, that was the first book. Ano sabi niya? He said, it is written that man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. In the last chapter book of Revelation 22, chapter, the 18th verse, the very last part of the Bible, Jesus speak Himself, said, I testify that if any man shall take one word out of this book, or add one word to it, his part will be taken out of the book of life, because he is a false prophet, and has misconstrued the people, and their blood will be accounted to his hand of doing so. Diba? Kaya wag tayo masyadong manood ng kung ano-ano sa Facebook, sa YouTube. No? Tingnan lang natin yung salita ng Panginoon. Praise God. At binigyan tayo ng mensahe. Tingnan lang natin yung mensahe. Praise God. Yan yung pinakagiya natin. No? We must keep on that one place of worship. That is Jesus Christ, the Word, the same yesterday, today, and forever, or light. Remember, there is no other meeting place to worship, not a place. God choose it. Kaya maraming salamat sa mensahe. Nakita natin every Sunday, kung tayo nandoon sa purong salita ng Diyos, tiyak, sumasamba tayo ng totoo sa Diyos. Diba? Praise God. Pero tandaan natin ito. Kaya natitiyak natin na tayo ay sumasamba sa Diyos. Bakit? Tinanggap natin yung purong salita ng Diyos. Diba? Ang problema, yung iba, sumasamba lang sa Diyos, diba? Sa mga denominasyon. Hindi nga nila alam yung mga dapat na katuruan. Diba? Praise God. Basta masaya lang magpuri. Biro mo, sabi sa akin nung isang kakilala ko, sabi niya, ako, na-born again ako sa awitan. Diba? Imagine, may nabuborn again pala sa awitan. Praise God. Kaya pala puro sila awitan. Ba, maaga nag-awitan, wala tayong against doon. Gusto rin natin ng awitan. Pero never ako nakakita na may na-born again sa awitan. Diba? Praise God. Sobrang dali naman. Umawit ka lang, na-born again ka. Diba? Praise God. Kaya makita natin, ano sabi niya? Mabuborn again siya. You must be born again in water and spirit. Diba? Paano ka maborn again pag tinanggap mo yung Espiritu ng Diyos? At ano yung Espiritu ng Diyos? Sabi nga ng Panginoon, yan yung salita niya. And these words are Spirit. Diba? Kaya nga siya yung salita, siya din yung Holy Spirit. Kaya sabi niya, the only safety zone there is in the Lamb of God. Makikita niyo mga kapatid, kaya pasalamat tayo sa Panginoon na nakita natin yung mensahe. Baka isa rin tayo. Kung hindi natin nakita yung mensahe, baka isa rin tayo doon sa mga umaawit sa Diyos na akala natin mabuborn again tayo sa awitan. Kasi nung umawit, grabing iyak natin. Tumayo pa yung balahibo natin, di ba?
may goosebumps. Kinalibutan tayo, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Isipin nyo, umawit ka lang, na born again ka na.